Tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang There's Something About Mary, a Marian Catechism. At tayo pa rin po ay napatuloy na pakikinggan sa atin pong himpilang Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Ito po si Father Raymond. At si Father Andy. At tayo po ay patuloy na tumatalakay sa titulo ng Mahal na Ina as Holy Mary. At sa unang pong bahagi ng atin pong usapan ay binigyan po natin ng definisyon kung ano nga ba ang salitang holy. Sino ang salitang holy? Kani-kanino na-attach ang salitang holy? At ngayon, naintindihan po natin na ito'y isang biyaya galing sa Diyos sapagkat ito'y pakikibahagi mismo sa ating Panginoong Diyos. At ngayon, tayo po bilang mga Kristiyano Katoliko, palagi natin ginagamit ang salitang Holy Mary, ano? Yes. Holy Mary, yung ibang mga lahi, ano, halos ginawa na itong bulaklak ng dila, di ba? Holy Mary, no? Parang wala nang ibig sabihin, ano, kung hindi isang simpleng salita lang na kung wala ka nang alam sabihin, makapag-react ka lang, yun na lang ang sabihin mo, no? Pero Which is not good. Oo, hindi po maganda dahil napakabanal naman po ng pangalan na ito para gamitin natin sa walang kabuluhan at kapararakang mga bagay. Ngayon, bigyan naman po natin ng daan na ang atin pong isa sa mga titulong makikita sa Litany of the Saints is Holy Mary. Holy Mary. And why is it that we call Mary holy? Ano nga ba yung nagiging dahilan kung bakit si Maria ay tinatawag nating banal? Kung minsan pa nga, nakakagulat, ano, dahil may mga bumabanggit, Most Holy Mary. Yes. Ano? Bakit most holy? Siya na ba yung pinakarurok ng lahat ng kabanalan? Yes. Ano? At bakit binabanggit ninyo siyang most holy Mary? Ito po, katulad po sa konteksto na atin pong nabanggit, doon po natin huhugutin kung paano po natin iintindihin Yung ang kabanalan na ng ito Maria, ng yes. Mahal na Ina. Okay. Una po, kanina pa nasabi natin na ang salitang holy ay ang Diyos mismo. Ano? Sinasabi po ba natin na because Holy Mary ay ginagawa natin Diyos si Mary? Hindi Yes. po. Ginagawa po natin na Holy Mary ang pangalan ng ating mahal na ina dahil sa Diyos. Hindi dahil siya ay Diyos. Ginagawa po nating banal ang pangalan ni Maria. It's because it is God Himself who made Mary holy. Why? By sharing with Mary His holiness. Yes. From the very moment of His conception, even before the moment of His conception, God already has chosen Mary to be holy. Just because she is to become the mother of Christ. And so, Father Raymond, sisingit ko lang po, no? We want to underline this important truth of our faith po as regards our Blessed Virgin Mary. Mary is holy because of God, Yes. not because of herself. And so therefore, we can say that Mary's holiness comes from God Himself. Amen. Yun po yung ito po yung turo ng ating simbahan at klarong-klaro po ito. And so we do not make Mary a goddess. Yes. We do not equate Mary with God. Yep. No? So napakaklaro po, no? Nakikita po natin yung subordination on this aspect, o yung pagiging creature of our Blessed Mother. Hindi po siya creator, bagkus isa rin po siya kagaya natin, nilalang ng Diyos. Subalit, ito po, nakita natin yung napakadakilang role na ginampanan ng ating Inang Maria. At dahil sa kanyang ginampanan na ito, nabanggit po napahapyawan po kanina ni Father Raymond, yung pagiging ina ng anak ng Diyos, ito po, no, itong paggalaw na ito ng Diyos, ang siyang nagpabanal sa kanya. At hindi lamang po dun sa punto na naging ina siya nung pumasok sa kanyang sinapupunan ng ating Panginoong Jesucristo, naging banal. Hindi po, inihanda na siya. Nabanggit pa nga po ni Father Raymond, no, yung pong sa lumang tipan pa po, makikita na po natin itong plano ng Diyos. Therefore, we can also say that the holiness of the Virgin Mary is also a fruit of the salvation history. Yung paghahanda na ginawa ng Diyos, na dun sa yung proto-evangelium na tinatawag po natin dun sa aklat ng Genesis, na kung saan pinangako ng Diyos, no, na darating ang araw na yung demonyo, no, o yung serpyente
ay aapakan ng kanyang siya at ng kanyang anak, no? At ito po'y tumutukoy at makikita po natin sa kasaysayan ng kaligtasan na yung babaeng tinutukoy ng aklat ng Henesis ay mismong ating Inang Maria, na siya kasama ng ating Panginoong Jesucristo ang yayapak sa ulo ng serpiente. Napakaganda po, sapagkat ang mahal na ina, katulad ng inyong nabanggit, Father Randy, ay ang katuparan ng lahat ng mga pangako at propesiya na mababanggit po sa Lumang Tipan. At dahil po dito, ito po yung sinasabi natin na naihanda na kahit noon pa man sa isip ng ating Panginoong Diyos ang kabanalan ni Maria. Yes. At mas lalo't higit itong natupad noong siya ay conceived without original Yes, sin. yeah. Just because ito pong babaeng ito na pinipili ng ating Panginoon ay magiging tahanan mismo. Magiging siya mismo ang hihiraman ng katawan at dugo ng ating Diyos na magkakatawang tao. Dahil ang Diyos ay malinis at hindi dapat pwedeng mabahiran ng kasalanan, kaya kailangan yung paglalaga kanya o yung pagmumulan ng kanyang panggagalingan ng kanyang katawang lupa ay dapat malinis at banal. At hindi pwedeng mabahiran ng kahit na anumang dumi. Kahit katiting po. Kahit katuting. Kanya nga't pinagindapat ng Panginoon na iligtas na sa una't-una pa lamang ang ating mahal na ina mula sa kasalanan at mula sa tinatawag nating orihinal o manang yung kasalanang mana na atin pong nakukuha sa pamamagitan ng pakikibahagi natin sa pagkatao ni na Eva at Adan. Pero ang Panginoon, sa kanyang dakilang pagmamahal, gumagawa siya ng kaparaanan upang matupad ang kanyang kalooban. At isa nga sa mga ginawa ng Panginoon ay ibahagi ang kanyang kabanalan sa babaeng ito na ang pangalan ay Maria. Kanya nga't mula sa pagbabahaging ito ay umusbong ang ating pagtanaw sa pangalan ni Maria at kay Maria mismo bilang isang banal. And so Mary is holy. Yes. And thus we call her Holy Mary. Magandang naturan po ni Father Randy, yung sabi po niya kanina na ang kabanalan ni Maria ay hindi dahil kay Maria, kung hindi dahil sa Diyos. At ito rin po yung nasabi natin kanina, hindi po ba, na ito po yung attribution, na ibinibigay po sa mga tao na meron ng malapit na relasyon sa ating Panginoon. Yes. Katulad po nung pinakaloob ng templo doon sa Jerusalem, tinatawag itong Holy of Holies. Dahil napakalapit niya sa Diyos. Dahil ang presensya mismo ng Diyos na isinisimbolo ng arka ng Lumang Tipan ay naandoon mismo sa Kanya. Kanya nga't walang sino mang maldumi at hindi karapat-dapat na pwedeng lumapit doon at pumasok sa Holy of Holies. Ang mga pari nga po noon kailangan magkaroon muna ng tinatawag na rite of cleansing and purification. Yes. Para po wala talaga silang kasalanan kapag pumunta sila at imimit nila ang Diyos doon sa Holy of Holies. Pero sa ginawa ng Panginoon at isang kamanghamanghang bagay sa buhay ng ating mahal na ina, hindi lamang siya ginawang Holy of Holies, kung saan doon matatagpuan ang arka ng Lumang Tipan. Kung hindi, siya mismo ang ginawang arka ng Bagong Tipan. Sapagkat sa kanya mismo napapaloob ang ating Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesukristo. And so, we call Mary not only Holy of Holies, but the Ark of the Covenant, which is worthy of calling her Most Holy Mary. Now, it is not Mary per se that we recognize in this title, but we recognize in her the God that is holiness Himself. At ito po ang mga bagay na nais po nating bigyang diin, sapagkat kung minsan napakarami po ng mga agam-agam, pamumuna, pinupula po tayo dahil sa mga titulo na ibinibigay natin sa mahal na ina. Ngunit ang mga titulo naman pong mga ito ay hindi po mga titulo na bigla na lang naisip, umusbong, bigla na lamang sinabi, yan na, titulo na ni Mama Mary yan. Holy Mary, pwede na. Hindi po. Meron pong pinagmumulan sa atin pong pananampalataya.
At hindi lamang po ito gawa-gawa ng simbahan, kung hindi mismong ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagninilay ng inang simbahan sa banal na kasulatan, makikita po natin ang titulong ito. Of course, it is not categorically mentioned there that Mary is called Holy Mary or Most Holy Mary. But our reflection in the history of the Church for more than 2,000 years will tell us, the Holy Scripture is telling us, this is the title of Mary. And common sense would tell us, Yes. Father Raymond, that Mary is holy precisely because being the mother of the only begotten Son of God, no? At yun na lang po, no, isang napaka-payak, simple, subalit napakalalim po na kadahilanan para tawagin na banal ang ating Inang Maria. At kung ating man pong siguro pagninilayan pa ang kabanalan ng ating Inang Maria, Father Raymond, kung papasok tayo doon sa kabanalan ng ating Inang Maria, siguro parang wow, no? You can say a lot. Kaya nga ito po siguro ang dahilan kung bakit ito yung nauna na titulo ng ating Inang Maria, Holy Mary. And because from this holiness of our Blessed Mother, we can say a lot of things. Kaya nga sunod-sunod na po doon yung mga titles ng ating Inang Maria, no? Because of this holiness that is actually the action of God in the life of our Blessed Mother. And not just the action of God, but His very presence in our Blessed Mother. Kaya nga po, ito rin po yung nagbibigay ng malalim na dahilan po sa atin para lalo po natin paigtingan yung debosyon natin sa ating Inang Maria. Na kapag pinaparangalan natin ang ating Inang Maria, kapag pinaparangalan natin na tayo po ay nabibighani sa kanyang kabanalan, tayo po ay nabibighani sa kabanalan ng Diyos mismo. Sa Diyos mismo Amen. tayo na nabibighani yung kabanalan niya. Kaya nga po ito sinasabi natin, no? Ito po ay just an analogy of one of the ways in defending our devotion to our Blessed Mother, na yung ano daw po, yung isang painting. Kapag nagagandahan ka sa isang painting, no, appreciate mo talagang bilib na bilib ka doon sa masterpiece na yon. You do not appreciate yung mismong ano lang yun. Kumbaga yung, hindi Yung mo lang painting ina-attribute mismo. yung painting mismo, but also, you give attribute, you give praise also to the one who made it. Yes. No, yung painter. No? So, the same thing with our Blessed Mother. No? Tayo po'y namamangha sa mga nang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Tayo namamangha sa kanyang kabanalan. At yung pagkamangha natin ito na nagtutulak sa atin para magkaroon ng malalim na debosyon at pagmamahal sa ating Inang Maria, ay isa lamang patunay at konkretong pamamaraan ng pagpapakita natin ng pagmamahal at pagkamangha sa Diyos. At ito po ay sa kabanalan ng Diyos. At ito po ang kabanalan ng ating mahal na ina, ang atin pong pagkapukaw dito sa kabanalan na ito ng Diyos na nasa mahal na ina, ay ang siyang nagiging pag-asa din naman natin. Na tayo mismo, no, bilang mga nilikha ng Diyos, ay merong kakayahan na tumugon sa imbitasyon ng Panginoon na maging mga banal, Yes. tulad ng mahal na ina. Hindi po tayo kasi nananatili lamang na katulad ng sinabi po sa analogy ni Father Randy na nag-appreciate lang. No. When we are trying to appreciate it, we in ourselves will try to make, bakit kaya niya yun? Katulad ko lang naman siya eh. Yes. 'Di ba? Ibig sabihin may kakayahan din ako. Hindi man ganyan na pag-asa, ganyan. Oo, hindi man ganyan na ganyan, pero meron akong kakayahan. Yun po ang nagbubukas sa atin ng pag-asa. Yes. Nagbibigay sa atin na Amen. mangarap at tuparin ito sa ating buhay. Dahil ibinigay na ng Diyos yan kay Maria. Ginawa na ng Diyos sa mahal na birhen. How much sa atin? Dahil ang Panginoon, nagtatangi ba siya? Hindi. May mga itinatangi siya upang maging mga modelo, Yes. pero itinatangi niya ito upang ikaw mismo na tumitingin sa modelong ginawa niya sa masterpiece na nilikha niya ay maitangi din naman na maging katulad nila. Because the means to become holy, Father Raymond, is very much available. Yes. And in fact, nasa tabi lang natin. Because the presence of God is just in our midst, no? Katabi po natin. Sabi nga po natin kanina, no? Ang utos ng Diyos, ito yung kalooban ng Diyos, na tayo maging banal, kagaya ng ating amang nasa langit ay banal. Kung ito po yung kalooban ng Diyos, natural po ibibigay niya yung mga pamamaraan. Ibibigay niya yung biyaya, yung grasya, na siyang magpapabanal sa atin.
And so, ginawa po niya ito sa ating Inang Maria. Naging banal ang ating Inang Maria dahil sa pagkilos na ito ng Diyos. Ito rin po'y ginagawa ng Diyos sa atin. Amen. Kung kaya nga po, yung nabanggit ni Father Raymond ay tamang-tama po at ito po'y panawagan nga po ng ating simbahan at na ito po'y naging konkreto po 50 years ago nung diniklara po ng Second Vatican Council po doon sa Lumen Gentium that holiness is for everyone. Amen. Just like what God did unto Mary, it is what God will do unto us. Kaya po sa ating pagbabalik, tignan naman po natin, as we recognize Holy Mary, the Most Holy Mary, with her title, let us also recognize this hope in us that we, like Mary, will become holy. And yet, paano? And it's very possible. Yan. At paano? It is very possible. And ngayon, tignan naman natin, paano? Sa tulong ng mahal na ina. Sa pagbabalik dito po sa ating programang There's Something About Mary, a a Marian Marian Catechism.